Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng beef kare-kare. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Beef chuck ang gamit natin, string beans o sitaw, bok choy, giniling na mani, talong, at sweaty powder, onion, at glutinous rice flour. Kailangan din natin dito ng patis, water, ground black pepper, cooking oil, beef broth, at ng garlic. Umpisa na natin. Nagpainit lang ako ng cooking oil sa isang pan at iginisa na natin kaagad dito yung onion. Hahaluin lang natin to at ilalagay natin kaagad yung garlic. Lulutuin lang natin ito hanggang sa lumambot na yung texture ng onion. Pagkatapos, maglalagay na tayo ng ground black pepper. Hahaluin natin uli sandali. At pwede na natin ilagay dito yung beef. Gaya ng sabi ko kanina, ang gamit ko dito ay beef chuck. Hiniwa lang natin into cubes. Lulutuin lang natin itong beef hanggang sa mag-light brown ang kulay nito. Makaraang mag-light brown ang kulay ng beef, ilalagay na natin dito yung ating giniling na mani o yung ground peanuts. Gumamit ako ng food processor sa paggiling ng mani, kaya mapapansin niyo medyo coarse ito. Para pinong-pino, pwede natin itong dikdikin mabuti. At pwede rin tayong gumamit ng peanut butter, nang sa ganun mas smooth ang texture. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung beef broth. Ito na yung beef broth. At papabayaan lang natin itong kumulo. Kapag kumulo na, takpan muna natin ito. At lutuin lang natin sa mahinang apoy hanggang sa lumambot na yung beef. Habang naghihintay, lutuin muna natin yung gulay. Magpapakulo lang tayo ng water at ilalagay na natin dito yung sitaw. Lulutuin lang natin to ng ilang minuto at sasandukin natin kaagad. Ang ginagawa natin dito ay binablanch natin. Ilalagay natin to sa isang bowl na may yelo at malamig na tubig. Gagawin natin tong step na to dun sa iba pang mga gulay na meron tayo. Pagkatapos ay itatabi muna natin ito. Itutuloy natin yung pagluto. Maglalagay lang tayo ng patis dun sa lumambot na baka. At pagkatapos nun, ilalagay na natin dito yung pampakulay at yung pampakapal ng texture. Ang tinutukoy ko yung achuete powder na hinalo sa tubig at sinamahan na natin ng glutinous rice flour. Ihalo lang natin itong mixture na to. Ito yung nagbibigay ng kulay dito sa ating dish. Nasa sa inyo kung gaano karaming achuete powder ang gagamitin. Mas marami, mas mapula ang kulay. Hahaluin lang natin at ilipat na natin sa isang serving bowl. Ilagay na natin dito yung gulay, pati na rin bagoong. At serve na natin. Para sa exact measurements ng mga ingredients, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating beef kare-kare. Maraming salamat sa panonood nitong video.